Okay mga ka-DJ, isang maulang araw sa ating lahat. May nag-request po ang aking anak na bunso, si Lovely Daphne, na magluto daw ulit ako ng shrimp tempura. So gusto ko i-share sa inyo, mga hindi pa nakakapanood, ito po yung kompletong proseso ng paggawa ng shrimp tempura ni DJ Masa. So panoorin nyo po mga ka-DJ. Ito pong, ewan kong ginagawa, ito natutunan ko sa isang chef na Japanese po. Yan. So nabalatan na po natin, ito yung ulo. Sayang yan, huwag natin tatapon. Nalagay ko sa isda ko namin sa bawat. So, ito titira natin, no? Yung buntot lang. Yung buntot. Okay. Okay, dito po, ayan, hihiwain nyo dito. Iba, baka hindi pa alam dito yan. Hihiwain po yan dito. May bituka po yan dito. Marumi po yan. Sinusungkit ng toothpick tayo. Nakita niyo yun mga ka-DJ? Kaya yung bitukan niyo. Ganda ka. Marumi yan. Ngayon, naiwan na rito mga ka-DJ, no? Bukod dyan sa ilalim din, dito, meron din yan dito, ilalim naman. Ulan talaga mga ka-DJ. Mas maganda kung maliit yung kutsilyo nyo, nasira na yung maliit yung kutsilyo. Ayan, diba nakita nyo, may bituka. So ayan yung hindi nyo alam na kinakain nyo pala, nakakain nyo. Ayun pala, meron pala mga ka-DJ, nakalimutan natin. So isa pa, papakita ko sa inyo, yung nakalimutan ko, sabi ni Commander, meron pala. Ulitin natin ha. Yan, diba? Ito lang oh, iwa dito. Siguro talagang passion natin pagluluto. Wala tayong formal training, pero nakakaintindi naman tayo yan. So yan po, ayan oh, nakita niyo yun? Yun, yung bituka. Na hindi nyo alam na nakakain nyo. Kaya pag magsishrimp tempura po kayo mga ka-DJ, yan. So kailangan niya mga ka-DJ yan. Tapos sa ilalim, ito. Palagi ko mga ano, alam yan. Alam to ng mga nag-aaral po. May formal training po, alam yan. Tayo wala tayong formal training sa larangan ng pagluluto, para experience, nanonood tayo ng mga eksperto rin. Actually, lahat naman na pag-aaralan namin lahat nasa social media na po natin. Okay, di ba? Inis na po yan. Isang buntot. Natutunan ko nga ito sa magaling na chef na Hapon. Ito po, yan o. Script. Kaskasin yung ganyan. Diba ngayon yun lang natutunan? Ito. Ayan o, yung mga dumi po yan mga ka-DJ. Kasi pag niluto mo, masasama rin dyan. Yung mga... Tapos, ang isang technique po dito para dumiretso po yan. Yung iba ginaganon eh. Dito, hiwaan nyo na lang dito. Dito. Nang mababaw lang, masyado malalim. Ang purpose po niyan para dumiretso po yan. Magkakrak yung muscle niya. Diba, diretso. Para maganda yung tempura niya. Pwede naman konti rito. Diba, diretso mga ka-DJ. Okay mga ka-DJ, yan. Yan ang itsura. Nalinis na natin yan, diba? Ayan. Kasi pag ang hapon ang gumawa na ito, napaka talaga. Mga ritual pa talagang maingat sila, malinis. Ayan. Nagugas tayo, kaya malinis ang ating. Tapos naman ang konting asin. Asin.
pepper, paminta po. Durog na paminta. Patuloy ang ulan mga ka-DJ. Tapos pampalasa. Ito ginagamit ko. Ayan. Bababad lang natin ito siguro 15 minutes. Okay, gagawa na tayo ng butter. Una, harina, flour ang tawag. Ang chain nyo na lang. Hindi naman karami itong mga 8 hipo na malalaki lang ito. Tapos cornstarch po, cornstarch, harina at cornstarch. Ito lang. Mas maganda kung mayroon pang whisk yung ginagamit sa mga baking, tinidor lang tayo. Tapos lagyan natin ng konting, kasi may asin na yung natin. Konting asin lang, konting lang. Tapos pampalasa, lagyan natin. Pag napansin ni gini sa mix, after ang durog, maganda niya yung paminta. Nakakabagdag niya sa lasa mo. Lagyan nyo ng tubig ng nilalagyan ba? Wala akong available na paprika. Pwede lagyan ng paprika para kumulay tapos palasa. Kaya wala tayo. Kaya pwede na yan. Pipa. Ito. Okay na to. Yun. Tamang-tama na na natin. I-roll yung bago natin ilagay sa wet butter, i-roll natin dito. Ganun din. Harina. Ganun din ang timpla. Cornstarch. Mapit ang gusto yung wet butter natin. Ang purpose nyo. Konting-konti na lang kasi may pinto na yun. Konting-konti na lang. Tapos wala. Palasa. Ito. Kailangan diretso. Ano lang, yung katawa, wag na yung buntot, hindi na makasama yun. Diba? Dapat diretso, yan, diretso. Napakadali lang pag sinunod yung procedure ni DJ. Okay, nagpainit tayo yung mantika. So, yan. So, may isang technique na naman akong i-share sa inyo. Dito ng posporo. Natutulong ka rin sa mga chef na magaganayan. Pag ito nilubog natin gano'n yan, wala pa, kulang pa. So, try natin yan. Yan o, nagbubbles. Okay na yun. So yun isang technique. Wala tayong pepper stick. Tapos yan, medyo masikip dito sa ating ito yung butter, ito yung natin. Yan. Lulubog mo dyan. Yan. Gawin na mga kaligi. Diba? Diba? Social. Para ang kakain na ng sa Japanese restaurant. Yan. Ayan. Natin yung butter.
magkano bilhin natin sa ipon? So 130 yung bilhin natin sa ipon. Bali, walang perasong malalaki na mga ka-DJ. Okay mga ka-DJ, okay na to. Bilhin natin sa string. Okay mga ka-DJ, ito din ating finished product. Ang shrimp tempura ni DJ Master. Ito po yung kumpletong proseso. Pinakita ko sa inyo mula sa simula kung paano maglinis, paano magtimpla, paano magprito. Ayan po, ayan. So, siyempre titikman na natin mga ka-DJ. Ano, di ba kayo natatakam? Ayan na. So mga ka-DJ, ito na yung ating finished product, ang shrimp tempura. Okay. Tag-ilan ba kayo? Ano lang yan, di tag-apat sila. Ako, hindi na natin matitikman. Tag-apat lang yung anak ko eh. Pero sigurado, masarap to, magugustuhin mo. Pero yung konti lang, pumulit, konti-konti lang. Konti lang dito. Kadapin box. Grabe naman. Konti lang, ito lang, man. Mga ka-DJ. Mahilig ka siya. Ayan. Ano, umuusok pa. Bro, napakasarap. Susubukan nyo itong shrimp tempura ni DJ Master. Hanggang sa muli, maraming salamat sa mga sumama sa atin. Pagsamantala nagpapaalam po si DJ Master, nagsasabing laban lang, God bless you all. See you in my next vlog. Bye.